Kita ra akong screen. Yes, sir. Okay. So let's start our discussion. So pinakauna tong i-discuss is ang compression members and their still design. So mo ni siya tong ipang discuss. Of course, ang definition sa compression member, classification of columns, Euler's column buckling theory, effective length factor, slenderness ratio, and NSCP allowable compressive stress. Then compressive strength for flexural buckling members without slender elements. Kining pinakauna, ASD ni. Kining ikaduha, LRFD. So katong gihatag sa inyo kaganina nga NSCP allowable compressive stress, so dani na to siya gamiton, no? Kini din siya nga code gyapon ni siya, wala na ko na send, pero nara siya sa PowerPoint presentation later on. So I hope nga kini nga code, no, kini nga code inyo tong na download katong akong gi-send ganina sa inyo ang GC. The first compression member. Okay, ang basic definition lang gid sa compression member kay it is a structural steel design nga it is a structural steel nga ga-resist lang gid og compression or ga-resist og compressive nga mga forces. So mo na gitawag siya compression member kay tungod ang iyang main function is to resist compressive forces. So example of compression members or mga structural members nga compression members. First, of course, no, ang main gid ana kay ang columns. O yung columns, dari na gid magbalik-balik ang mga sample problems under compression member. Nga column ra gid ta mag-revolve, no? Kay ang column, no, compression member man na siya tungod kay example natay column na say support, o natin tay beam, no? Pabutang nato na slab, no, na slab kini beam ni dani. No? Ang mga loading nga naa sa slab, no, no, ilabay man na nato dara padulong sa beam, no? Tanan din loading nga mapadulong sa beam, ipasa pod na ni beam padulong sa tong column, no? Bali mag-act ang atong column is supports, no, sa ato ang beam. So natay reaction dani, no, sa ato ang beam. So pag-abot kang column, kung atong i-isolate si column, minani na din siya may tabo, nara din siya compressive nga force. So mo nang si column, example siya sa compression member. And then siya pod perminti atong gamiton dani sa ato ang mga solving. Siya ang specific nga structural member nga we are interested, no, sa pag-solve nato karon. Napoy struts, no, ato na lang laktawan kay dili man taga solve pod og struts under steel design, specifically if atong basis kay board exam. Then napo tay booms, no? Kana. So again, focus lang ta kang column, no, kay dani ga revolve yung atong mga solution. So na classification of columns, no? Kini nga classification of columns based on unsa klase ilahang failure. Okay? Kung unsa klase ilahang failure. So pinakauna natay short column, no? Ang kining short column, makonsider na itong isa ka column na short siya if iyahang mode of failure is by crashing, no? Mag-crash siya. For example, kining picture, no, inani. Mura bitaw kabantay mura siya kabutuhon, no? Na siya bulging, na siya mga bulging. Ano mo na siyang example, no, sa short column. Kay mag-bulge siya iyahang isig ka gilid. Okay? So ang short column mag-fail siya by crashing. Okay? Number 2, natay long column. Ang long column pod mag-fail siya by buckling, no? Mabawog siya. Mao po na ang failure ni long column, no? For example, kining nga figure, okay ni. No, kining nabawog siya. Okay? Nabawog siya. So mao na ang atuang
long column. So mag-fail siya again by buckling. Okay? Next, natay intermediate column. So kana si intermediate column if simultaneous no, mag-fail siya both sa katong crushing and buckling no. Bali mo na siya ma-fail sa parehas sa pag-fail sa short column o mag-fail po siya parehas sa pag-fail sa isa ka long column. So again, na tulo ka types of column based on failure. Natay short column na mag-fail in crushing. Natay long column na mag-fail by buckling. Then natay intermediate column na mag-fail both failures sa short column o sa long column. Then natay Euler's column buckling theory. Okay. Mani si Euler's no si Leonhard Euler. Okay. When a column is loaded to the buckling load or Euler load, column will fail by sudden buckling or bending. Okay. Ang pasabot lang ani no ni Leonhard Euler no, naday certain load, no, naday certain load nga pagka na siya nga load ato siya example, sorry. So example natay column, no, natay column nga nag-introduce ta og specific load ani, naday certain magnitude ani nga load nga makakos sa pagbakol sa atoang column. So kini nga load nga atong gi-apply nga makakos og failure in buckling mo na siya ang ginatawag na buckling load or Euler load. Okay? So saan nato na pag-solve si Euler load or si buckling load? Natay formula anak, no? Kini ra iyang formula. Buckling load or Euler's load, P sub C is equal to pi squared EI over L squared. Ang si pi squared, pi ra gyapon na, pi squared lang. Kining E, modulus of elasticity, pero since unsa man nga subject, di ba, steel design. So, modulus of elasticity sa steel. O pila man yung modulus of elasticity sa steel, di ba? Constant 200 gigapascal or 200,000 megapascal. Okay? Times din nato siya sa moment of inertia sa column over L squared or length sa column squared. Napot tayo Euler stress or buckling stress. Okay ni siya, mo lang ni siya ang stress no nga gaka-experience sa column kung applyan nato siya og Euler's load or buckling load. Mao po ni siya iyang formula. But kini silang duha, ultimately, pwede ra nga isa ra imong memorization sa ilaha. No? Kaya remember, no? Kabalo di ba taan nga relationship? Stress is equal to force over area. O maora ni siya, no? Stress is equal to force over area. O natay force, no? Kini man atong force si buckling load. O kanang area, mas kuha na nato na. Kini mo ni ato ang stress. Okay? Pwede ra actually nga isa ra tong gamiton sa ilang duwa. Pero kini ako lang i-derive, no? Yun sa nato ning pagkuha si buckling stress. Okay. So si P sub C, di ba, give iyang value ana or iyang formula ana kay pi squared EI over L squared. So divided by A dayon. Di ba, remember mo aning formula sa kagahapon na to nga discussion, no? Nga, di ba, radius of gyration is equal to square root of I over A. No? Kung ato rin yung squared both sides, kasi may tabo, R squared is equal to I over A. So, mao ni siya. No? Next, ito lang i-rearrange. Therefore, I is equal to AR squared. Ito din pulihan, kini si I, no? Kini si I. Pulihan din nato og AR squared. Pag puli na tog AR squared, mo na ning bag-o nga nawong sa ato ang formula sa buckling stress. Okay? O pwede ra man nato makansel si A, no? Kini din si R, butang nato
ilahom. So may mo siya pi squared E over L squared over R squared. O pwede na din nato nga pi squared E over L over R squared dayon nato. So mao na ni siya. Mora na iyahang derivation. So again no, pwede si P sub C ra ato memorization kay kung ma-memorize na nato si P sub C, pwede naman nato makuha si F sub C. I-divide lang nato siya sa area using lang stress is equal to force over area nato nga principle. So let's proceed. Effective length. O, effective length no, importante kani si effective length, no? The equation introduced by Euler was purely theoretical. O katong buckling stress and buckling load ni Euler, purely theoretical na to siya nga formula. Kay tungod, iyang gi-assume nga ang support sa ato ang column pin connection lang. So for example, natay column, no? Gi-assume niya dito nga ang supports nato sa tong column pin lang, no? Naka-pin connected lang siya, no? Where kung tanaw na to siya in reality, dili always nga ang support sa tong column naka-pin lang, no? Nay uban column nga naka-fix, nay uban column nga naka-fix both ends. Nay uban column nga naka-fix at one end then free sa other end. Nay column nga naka-fix sa isa ka end, naka-pin sa isa ka end, no? So again, theoretical na tong gi-introduce ni Euler, no? Since restraints play a major role in column's stability, thus factor is incorporated to the equation by Julian and Lawrence in 1959, no? Bali, ang kanang gi-introduce nato nga factor mo na si effective length factor, no? Mag-introduce na og certain factor para bitaw pakita gyud ang actual nga gakahitabo sa column based kung unsa klase ang support naa sa column. So mao ni siya tanan, no? Bali kung ang column nimo fixed ends or duha ka buok niya end kay naka-fix, no? Fixed-ended siya, natay effective length factor na 0.5. Pero pag ang support sa column kay fixed and pinned ends, natay effective length factor na 0.7. Pag puros pin ends ang support sa to ang column, natay effective length factor na 1.0. Pero pag ang end condition sa tong column kay fixed and free ends, ang iyang effective length factor kay 2.0. Explain na ko ha, nganong inani ni nga mga value. Okay, paminong tarong. Kini siya nga mga value, magkadako siya relative kung unsa ang tendency sa pagbawog sa atuang column based kung unsa ang klase nga support ang naa sa column. O for example, pakita na ko ha, kini fixed and free ends. Okay, pag fixed and free end, o di ba usually butang nato nakay fix. Tapos free ang end. So cantilever siya, no? Cantilever siya og forma. Unsa iyang pagbawog ana, no? Kung mag-draw ta ana sa iyang elastic nga diagram, o di ba dako kay na siya pagbawog gani nga portion. So that is why dako siya value sa effective length factor kay dako na kay siya possibility nga mo bawog or mo buckle. Next, try nato what if both ends kay fix, no? O both ends are fixed. Okay, both ends are fixed. O di ba kung both ends are fixed, dili pa na siya mubawog dani, aya na din siya mubawog dani gamay, then dani dili na pud kina siya mubawog, no? Gamay ra ang iyang pagbawog or pagbakol. Subusa iya pong effective length factor ni fixed ends gamay pod, no?
0.5. O how about pinned ends? O kung pinned ends na, o di ba diretso na siya mubawog dani? O di ba inana iyang pagbawog. So i-compare nato ni si fixed ends o gini si pinned ends, no? Mas grabe ang pagbawog or pagbakol ni pinned ends. So mas dako siya effective length factor compare nato siya kang fixed ends. Okay? So next, so therefore kung mag-integrate na ta og effective length factor, inani na ang mahitabo, no? Ang nadugang lang kining K, no? Mag-attach lang ta og K, no? Where again ang K values mo rin ni atong mga K values kini. Nakadepende siya kung unsa ang klase sa supports sa tuang column. So nadugang lang nato CK or ang effective length factor. Okay? So NSCP, allowable compressive stress. Okay, mauna ni siya. No, mag-solve tag allowable compressive stress, ASD ni siya or allowable strength design. So gitagaan na tag code, no, ni gitagaan na tag code sa NSCP, no, para ma-evaluate nato kung pila ang allowable compressive stress sa ato ang column. So check nato sa nino, mao maning nasa inyuhang code nga katong gisend nako. So pwede no naay cases no nga pwede ta mabilong kang short column, napod tay cases nga pwede siya mabilong to long column, no? Mao na rin niya tong kung short column siya, mao ra din niya tong process agian, kung long column mao ra niya to ang process nga agian. Okay? So if wala mo naka-download adto, pwede ra ninyo picturean here sa ato ang PowerPoint presentation. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so let's proceed na sa mga sample problems. Okay, sample problem number 1. An 8-meter long steel column is pinned at the top and fixed at the bottom. The column is provided with lateral support at mid-height in the width direction. The properties of the column section are given. So natay moment of inertia sa X, natay moment of inertia sa Y, napod tay area. Then ang gipangayo kay determine na nato ang critical effective slenderness ratio of the column. Letter B, determine the critical load in kilonewton. Then last, determine the minimum length of the column for which the Euler's formula is valid if the proportional limit of the steel used is 320 megapascal. Okay. So again, first solve sa nato ang critical effective slenderness ratio. So ang formula lang ni critical effective slenderness ratio kay KL over RX. Okay? Mora ni siya ang formula na wala na ako ni na-introduce kaganina. But mo ni ang formula ni critical effective slenderness ratio. K times unsupported length L over radius of gyration. By the way, kining si effective slenderness ratio sa column, possible nga duha ka direksyon na tong paon. Natay KL RX or sa X nga direction, naputay KL over RY or sa Y nga direction. Or this time, unahan sa nato si KL over RX. Diba, remember, radius of gyration is just equal to square root of moment of inertia over area sa atoang column. Since kini Rx man ta, Rx, therefore, ato pong kwaon nga moment of inertia kay sa X pod nga direction. Okay? Check nato no, unsa klase ang support, no?
Kailangan di ba tag K? Where K again is our effective length factor, no? Di ba atong K kay dependent siya, no? Kung unsa klase ang support sa ato ang column. No? Unsa may support sa ato ang column? Natay pin sa top, fix sa bottom. No? Pag pin and fix support, pila gani atong K? K is equal to 0.7. Times line nato sa unsupported length sa atong column, which is equal to 8 meters. O anong 8 meters man kang x na direksyon, no? No? Kang x direction, unsupported length is equal to 8 meters, no? Kaya wala man gi-state sa problem nga na ay support along sa x direction. Ang gi-state lang nga na ay support kay naday lateral support at mid-height in the weak direction. Kana gani pag nagi kay mga ma-encounter nga moingon og weak direction, pasabot ana ang atong assumption ana y direction, no? Bali sa y direction daw na ay support sa mid-height, no? Bali kung nakay 8 meter nga length sa column, dani katunga na 4 meters sa baba, na 4 meters sa taas, dani sa tunga nagibot ngan siya og support or bracing. Pero sa x direction wala, no? Whole good nga 8 meters, walay support within sa iyahang span. That is why ang unsupported length sa ato ang column sa x direction equal ra gyapon siya sa 8 meters or 8,000 mm. So over square root of moment of inertia sa x kini over area sa tong section. No? Given na si Ix, given pod si A. Therefore, ato ang slenderness ratio sa x direction is equal to 37.83. Next, solve po na to ang slenderness ratio sa y nga direction. O this time, ang mabag-o lang kay ang moment of inertia nga ato ang gamiton. So atong gamiton nga moment of inertia kay moment of inertia sa y na pod nato nga direction. Given na gyapon, no, 18.8 times 10 to the power of 6. So atong i-substitute. Okay. Take note, no? Again, ako ipakita. Diba si y direction or sa weak direction na, diba siya support sa mid-height, no? So, unsa tong buhaton? Ikat na to siya sa mid-height, no? Diba sa taas kay pinned ang support, sa baba kay fixed ang support. So, ang dimension dani 4 meters, dani 4 meters, no? Kung asa na ay kuan gani bracing or support sa yang span, dapat ato na siyang ikat dana. So makat siya dani, no, makat siya kini 4 meters. Makat pud siya sa baba. Fix ang support sa baba 4 meters gyapon. Now, pag mag-cut gani ta, no, kung mag-cut geta sa span sa to ang column, ang cut nga portion i-assume nato nga ang support bali ang default ginana, no, ang support ana sa cut nga portion kay pin. Oh. Bali natay duha ka different column. Natay column nga ang support kay pin and pin, napud tay second column nga ang support kay pin and fixed. Kining sa pin and pin nato nga column, pila ang K dani? K is 1.0. Dani sa pin and fixed, pila ang K dani? K is equal to 0.7. O question, ngano ang atong gigamit man dani sir kay 1 man atong gigamit. Nganong kini man siya nga cutting atong gigamit. Kay kung mag-solve ta og critical effective slenderness ratio, pag nagani critical, ang pasabot ana ni critical is greater value of slenderness ratio. So dapat greater value atong gusto nga ma-solve, no? Kung kini man gyud atong gamiton na sa ubos, 0.7 ra iyang factor. So mugamay iyang value. So dapat atong gamiton kaning naa sa taas nga figure nga ang K kay 1.0. So again,
K nato 1.0. Ang length nato, since naman siya ay support, no? Di ba? Remember, L is unsupported length. So kung na siya support sa tunga, therefore, maon na lang ni nga portion ang unsupported length equal to 4 meters. Okay? So 4 meters na lang ang unsupported length. Over square root of 18.8 times 10 to the power of 6 over 18.8. Therefore, ang slenderness ratio sa y direction is equal to 83.18. Subot pasabot no natay duha ka pilian nga effective slenderness ratio. Pero ang giingon man dani kay critical. Again, remember, critical means greater value. So sa ilang duha, kinsa man ang greater value. Therefore, ang atong critical effective slenderness ratio is equal to 83.18. Okay? Letter B, determine daw nato ang critical load in kilonewton. Wait lang. Unsa may interpretation ani, no? Unsa interpretation ani nila duwa? Ang interpretation ani kay kung asa to nga direksyon ang naa ang critical effective slenderness ratio, dadto nga direksyon or dadto nga axis pod mag-buckle ang ato ang members. So sa ilang duha, no? Asa man magbawog or mag-buckle ang atong members. So mag-buckle ang atong members sa y nga direction or sa y nga axis. So next, determine na to ang critical load in kilonewton. So di ba mo ning formula no in solving critical load in kilonewton or mo ni siya ang Euler's buckling load. Okay? Mo na iyang formula pi squared EI over KL squared. Okay? Substitute na to atong mga solve. Pi squared. Again, ang E basta still constant siya, 200,000 megapascal. O nganong ang I natong gigamit kay ang IY man, no? Nga 18.8 times 10 to the power of 6. Kay tungod asa nagkritical sa Y nga direction. Therefore, ang ato pong panggamiton nga I ug atong gamiton nga KL, Y direction pod. Kaya dito man ang critical nga axis. Okay? So substitute nato, I is 18.8 times 10 to the power of 6. K nato 1. Atong length kay 4 meters or 4,000 mm. Therefore, atong critical buckling load is equal to 2,319 kilonewton. Next, determine nato ang minimum length of the column for which the Euler's formula is valid if the proportional limit of the steel is 320 megapascal. So for the information of everyone, si Euler's formula, valid lang siya taman kang proportional limit. O asa gina, kung nakay stress and strain graph, o di ba natin proportional dani nga limit, dari taman, aya din mo bawog, pababa dayon. So, kasi pasabot ana, si Euler's formula, dari lang siya kutob, no? Kanilang proportional siya limit nga, dari lang siya taman kutob nga region. Dari lang siya valid. Pag mulapas na imuhang stress and strain dani nga portion sa itong graph, invalid na ang formula ni Euler. Okay? So dani ang ginapasolve kay pila lang ang minimum length nga pwede valid pa si Euler's formula. Okay, remember, mo ni ang formula nga stress. So dapat malimit lang daw nato ang stress to 320 megapascal. So remember ang weak axis man ang atuang weak direction or na dito ang critical slenderness ratio. Therefore, siya po datong panggamiton gyapon dani para makasolve of length. Okay, naara. No, si 320 mo na atong ato proportional mo na atong limit nga stress pi squared nara given E 200,000 atong K 1 di ba atong K effective length times L no over R na to.
kini asa manigikan kining 18.8 times 10 to the power of 6. Again, R lang na, no? Di ba, always remember R, or radius of gyration, is equal to I over A. I over area. Mao ni siya. Therefore, L is equal to 3.8 meters. Okay? Okay, pero mali na siya ha. Mali na siya. Asa to na mali, ana? Okay, di ba? Nag-consider ta sa weak direction, no? Balik sa ta. O di ba pag sa weak direction, atong L, di ba nga gigamit kay L over 2, no? Kay nabi siya support sa mid-height or mid-span. So dapat atong gamiton kay L over 2, no? Dani, atong nagamit dani, L diretsyo. Dapat L over 2 ta kay sa Y direction man ta og kitna sa Y direction man ta critical. So dapat L over 2. So therefore, atong length kay 7.5 meters. Okay, so 7.5 meters ang minimum length sa atong column for which Euler's formula is valid, no? Kung ang proportional limit lang sa steel kay 320 megapascal. So let's proceed. Column is built up from 4 300 mm by 6 mm plates welded to form a box having a width of 300 mm along the x-axis and a depth of 332 mm along the y-axis. And brace column length with respect to lateral buckling about x-axis is 12 meters. With respect to lateral buckling about the y-axis, the column is braced at third points so that the unbraced length is 4 meters. Assume pin ends for both axes. Side sway is prevented. Okay? So again, na tayo upat ka plates, no, nga naka-weld together to form a box, no? Ang dimension along x kay 300 mm, ang dimension along y kay 332 mm. So ang thickness sa plate kay 16 mm. Una gipangayo, determine the effective slenderness ratio of the column with respect to lateral buckling about x-axis. So, slenderness ratio na pod, pero karon gi-specify nga lateral buckling about x-axis. So, x-axis ta. Okay. So, KL over R sub x. So again, since sa x-axis man ta, atong radius of gyration, atong gamiton na moment of inertia kay sa x-axis pod. Okay? Solve sa ta sa area, no? Kay wala pa may area given sa problem. So kung gibuhat sa area lang sa big triangle, rectangle minus area aning hollow nga portion or kining smaller rectangle. So kini siya nga dimension padulong dana 268. So asa man gikan si 268? Gikan lang na pang 300 minus duha ka tag 16. No, duha ka thickness sa to ang plate. Therefore, ang dimension sa sulod equal to 268. Dani dayon nga dimension 332 minus duha ka 16 mo nang natay 300 ni nga dimension. So area big, 300 by 32. So 300 times 32 minus area small to 68 times 300. Therefore, yung area sa to ang box na section is equal to 19,200 mm squared. Next, solve po ta moment of inertia sa x-axis. So kung gibuhat ani, para diretso ta, inertia sa big nga rectangle minus inertia sa smaller rectangle. Para ang mabilin, kinira dayon atong mabilin. Kanang box ra mismo. So inertia sa big nga section, 300 times BH cube, raga po nino, BH cube over 12. Kaya mora man na ang formula sa ato ang rectangle. Basin mag-ask mo, basin di pa mo kabalog identify kung kinsa, di ba, mana BH cube, no? Kung kinsa atong gina-cube, no?
ang atong gina-cube kay kung kinsa tong maigo, kung asa ta nga axis ga solve og moment of inertia. O di ba asa ta ga solve og moment of inertia, di ba sa x-axis, no? So mag-drawing na tag x-axis ato ang section, no? Kung kinsa to iyang maigo or kung asa siya perpendicular, mo to siya ang length nga ato ang i-cube. Okay? So parehas ani. Sa big nga rectangle, atong gi-cube kay si 332. Kay siya man ang maigo sa to ang x nga axis. Okay? Kinipod sa smaller nga rectangle, ang atong ma-cube kay si 300. Kay siya man pod ang maigo sa ato ang x nga axis. Okay? So 268 times 300 cube over 12. Therefore, atong moment of inertia sa x is equal to 311.86 times 10 to the power of 6. O what if mag-solve tag moment of inertia sa y? So mo ra gyapon itong buhaton, mag-draw lang ta og y-axis. Kung sa kinsa tong maigo sa kinsa tong ma-perpendicular nga length sa tuang y-axis, mo to siya nga length ang atong i-cube. So anyway, let's proceed. So nganong 1 ang ato ang effective length factor tungod kay gi-assume na to nga gi-state sa problem nga assume daw nga pinned ends for both axes. So bali sa x direction ug sa y direction, no? Kay pin end siya tanan. Okay? Then 12,000 mm ang embrace length sa ato ang naragingon dani with respect to lateral buckling about x-axis, iyang unbraced column length is equal to 12 meters. So morning, 12 meters. So substitute din nato ang moment of inertia sa x as well as atong area nga na-solve. Therefore, ang slenderness ratio sa ato ang x-axis is equal to 94.16. This time, sa y-axis na po ta mag-solve og effective slenderness ratio. So, maraga po ng formula, this time, ang madugang lang kay ang moment of inertia sa y nga axis. So, again, ang area, na-solve na nato na sa previous na to nga solution. Pero karon ato sang isolve ang moment of inertia about y-axis. Again, maraga po na akong igamit na formula, ang inertia sa big rectangle minus inertia sa smaller nga rectangle. Again, bh cube over 12 raga po na. So this time, no, ang ma-cube na po kung sila tong maigo sa y-axis. So ang naigo sa big nga rectangle kay si 300. So si 300 ato ang ma-cube. Sa smaller nga rectangle, ang naigo sa y-axis kay si 268. So siya na po ang ma-cube. So ang moment of inertia sa y is equal to 265.78 times 10 to the power of 6. So substitute na to. O di ba ang gingon sa problem nga, di ba ang height gid sa column kay 12 meters, no? Pero with respect to lateral buckling about the y-axis, ang column kay braced at third points. Bali, tulo ka points, no? At third points, naday mga bracing, no? Bali, ma-divide lang atong column into 3, no? Kung ma-divide atong column into 3, pila na lang man ang unsupported length or unbraced length. Therefore, 4 na lang ang ato ang unbraced length, no? Therefore, 4 meters lang ang ato ang unbraced length. Yang anong 1 man atong effective length factor, no? 'Di ba mag-cut man ta dana, o 'di ba pin ends man siya, no? Regardless kung asa nga cutting atong i-consider, always lang tagyapon nga ang ends nila kay pin. O 'di ba kung mag-cut ta, unsa atong i-assume din dana nga support pin. Mo nang nagyapon tay pin end. So busa 1 lang gyapon ang ato ang effective length factor. Okay? So therefore, ang ato ang effective slenderness ratio sa y nga direction kay 34. Okay? Next, determine the buckling stress of the column in MPa. Di ba maning formula sa buckling stress?
pi squared E over KL over R squared. O di ba? O question, asa na po this time ang critical na to nga effective slenderness ratio? About Y or about X? Di ba again, pag maingon ta critical effective slenderness ratio, dapat ang mas dako nga value. So asang mas dako sa ilang duha? So kini. Therefore, sa x-axis na pod ang critical na to nga direction. O sa interpretation again, sa iyahan na pod nga axis, possible mag-buckle, no? Possible magbawog ang ato ang column sa x direction. So substitute lang nato. So this time, mga tong gamiton, again, si 94.16. Si KL over R nga 94.16, kay siya man ang critical na to nga effective slenderness ratio. So therefore, atong buckling stress is equal to 223 megapascal. Then determine nato ang buckling load o na natay buckling stress. Di ba remember, stress is equal to force over area or load over area. Ang ginapasolve, load. Naa natay stress nga 2 to 3. O area na natong kailangan. O area na solve na nato na sa atong previous nga discussion. So, kini lang atong gamiton diretsyo para mas dali. So again, cross multiply lang nato. Therefore, buckling load is equal to buckling stress times area. Again, buckling stress nato na solve na 2 to 3 megapascal. Then, ang ato ang area na solve na nato na sa previous nato nga solution, 19,200 mm squared. Therefore, ang atong buckling load is equal to 4,281.6 kilonewton. So, sa interpretation ni 4,281.6 kilonewton, no? Pag mag-introduce datag inana kadako nga load sa ato ang column, dana na mag-fail ang atong column by buckling or by pagbawog. Okay? Sample problem number 3. A wide flange steel section W21 by 44 having an unsupported span of 12 meters is to be utilized by the subcontractor for the new College of Engineering and Architecture building. Due to some conditions, the column is under fixed and hinge terminal points. So, bali ang endpoints niya kay fixed and hinge. The following are the properties of the said section. So, nasa area, depth, thickness sa web, flange breadth, thickness of flange, moment of inertia sa X, moment of inertia sa Y, then allowable yield strength. So karon, i-prepare to ang inyuhang code kaya dani na nato siya magamit sa aning nga sample problem. So please prepare no para masubay nato unsaon nato paggamit tong code nga naa sa inyuha. Okay? So again, natay column nga ang top daw kay naka-hinged, ang bottom kay naka-fix. Then natay cross-section sa to ang wide flange, ang depth niya 350 mm, ang flange breadth 250 mm, thickness sa web 9.5 mm, thickness sa flange 16.4 mm. Pinakauna gipangayo, determine the effective slenderness ratio of the column with respect to lateral buckling about X. So x-axis daw nga effective slenderness ratio. Again, mo running formula no sa tong effective slenderness ratio. KL over Rx. So again, ang radius of gyration nga Rx equal lang na to square root of Ix over A. Since ang klase sa atong support kay hinged and fixed, therefore, kini siya no, iyang effective length factor, 0.7. So 0.7, ang length din sa atong column is 12 meters or 12,000 mm. Then ang moment of inertia sa x-axis, given no, 266 times 10 to the power of 6 over area sa to ang column equal to 11,550 mm squared. So therefore, atong effective slenderness ratio sa to ang x-axis is equal to 55.35.
Then sa letter B, sa y-axis na pod nga effective slenderness ratio. So mura gyapon ang formula KL over RY. Where again, atong radius of gyration no, equal lang na to square root of moment of inertia sa y over A. No, wala man gi-state sa problem no nga naay lateral support ato ang y-axis. So therefore, as is running K nato, as is rapod ang ato ang length nga 12 meters. Substitute din nato ato ang moment of inertia sa y equal to 44.54 times 10 to the power of 6 mm4. Then area yapon constant lang no nga 11,550 mm squared. Therefore, ang ato ang effective slenderness ratio sa y-axis is equal to 135.268. So among sa duha, nasa nga axis possible magbakol ang ato ang column. So possible nga magbakol atong column sa y-axis. Okay? So next item, determine na nato ang allowable axial stress. O pag moingon na gani nga determine allowable axial stress, o gamit na taog katong NSCP nato nga code. Okay, gamit na taog NSCP nato nga code. So mo running steps nga tong buhaton no. Pinakauna, dapat ma-determine nato pila ang critical effective slenderness ratio. Di ba ang critical nato nga effective slenderness ratio is katong sa y-axis which is 135.268, which is katong greater nato nga value. Then i-compare din nato siya sa compression index. No, kung i-check ninyo na inyong code, natay formula sa compression index. Compression index, no, na formula dana, no? Ma-consider nato nga short column ang atong column if ang ato ang critical effective slenderness ratio is less than or equal sa to ang compression index. Then if ang ato ang critical effective slenderness ratio is greater sa atong compression index, therefore long column siya. Solve sa nato si CC, no? Ang formula lang ni compression index is equal to 2 pi squared E over Fy. O 2 pi squared times E, again na to, di ba mora na siya nga tuwang modulus of elasticity sa steel, which is equal to 200,000 megapascal. Divide lang nato sa Fy, no? Given ang Fy equal to 250 megapascal. So atong compression index is equal to 125.66. So again, kini si CC, asa nato na i-compare? I-compare nato siya sa ato ang critical effective slenderness ratio. Since ato ang critical effective slenderness ratio is greater sa ato ang CC, o asa siya bilong? Bilong siya ni, bilong siya ni long column. So pag ma-identify na nato nga kang long column siya, or if na-identify nato kung short ba siya or long column, ayan na rin ta mag-solve of allowable axial stress, no? Kung tanawon niyo sa code, under dayon kang long column, di ba diretso na ta mag-solve of allowable compressive or allowable axial stress, which is mora ni ang formula under kang long column. 12 pi squared E over 23 times KL over R squared. So substitute na to, 12 pi squared times E na to nga 200,000 over 23. O kining KL over R, mora ni ato ang critical effective slenderness ratio equal to 135.268. Therefore, ang atong allowable axial stress is equal to 56.29 megapascal. So sayon ra gyud ni ang allowable compressive stress nato nga discussion. Sample problem number 4. A built-up section with a span of 10 meters
is made up of a wide flange and two steel plates. So mo ni ang wide flange, na din siya duwa ka steel plates sa kilid. Adjoined as shown, no? It is under fixed and pin end connections. It is also noted that a bracing is applied 4 meters from the top about the weak axis. So about the sa weak axis or about sa y direction, nado tay bracing 4 meters gikan sa taas. Then mao ning mga dimensions and sectional properties sa atuang column. Again, mo nang given. So, mo ni ato ang wide flange. Flange breadth to 50 mm. Web thickness, 9.5 mm. Thickness of flange, 16.4 mm. Then depth, 350 mm. Tapos na siya duwa ka plate sa isig ka kilid nga ang thickness kay 12 mm. Okay. Pinakauna, determine the effective slenderness ratio of the column with respect sa x-axis. O, sa'yo na no, KL over Rx, balik-balik lang. Iniragya po na siya nga formula. For this time, solve sa nato ang total area. So, ang total area kay area sa flange plus area din sa duha ka plates. Diba, given ang area sa flange, 11,550 mm squared. Then area rin sa plates, no? Rectangle naman niya itong plates. So, 12 times 350 times 2 kay duha sila kabuo. Therefore, ang ato ang total area is equal to 19,950 mm squared. Next, kailangan gyapon taog moment of inertia. Pero dili man nato ni gamiton nga moment of inertia, sir, nga given naman. O kini siya nga moment of inertia sa ato raman ning wide flange. O naman tay plate dugang. O so dapat idugang nato og solve including na ang moment of inertia sa ato ang plates. So moment of inertia sa x-axis, 266 times 10 to the power of 6. Plus, since duwa sila kabuok, again, di ba sa x-axis man ta magkuha og moment of inertia, so buhat lang taglinya, kung kinsa tong maigo sa tong line nga imperpendicular, siya ang ma-cube. O therefore, atong ma-cube kay si 350 times 12 over 12. So ang moment of inertia sa x-axis is equal to 351.75 times 10 to the power of 6. So substitute lang nato, no? Di ba gi-state sa problem nga sa x-axis, no, walay bracing. So therefore, whole length ta nga 10 meters or 10,000 mm. Tapos atong effective length factor 0.7 kay gi-state sa problem nga ang support sa atong column kay fixed and pin. So therefore, atong KL over Rx is equal to at ato ang effective slenderness ratio sa x-axis is equal to 52.72. Let's proceed. This time, effective slenderness ratio about y-axis. So, KL over Ry, mora gyapon, no? So, this time, nakasolve naman ta sa area. So, okay na ta sa area. Dali na pud ta sa moment of inertia sa y-axis. O moment of inertia ni flange equal to 44.54 times 10 to the power of 6, no? Dali man ta magkuha og moment of inertia gikan kang centroidal y-axis. So, plus 2 times, this time, 12 cubed times 350 over 12. Plus, apply gapon taog distance formula. Apply taog distance formula, no? Ganun yung mga bag-o man sa faculty sa tirahan. College 1, CE. Kaya mga student ay gamit yung So, nag-apply taog distance. i-vaccine ko rin Napatay trabaho. mga bagpon. Okay, Gusto mga bata ni Palihog sa ito, talapon. Kasi nakakaon og mic.
So mag-apply ta og distance formula tungod kay ang centroid di ba sa y along y sa plates kay wala nag-coincide sa centroid sa whole section. So mag-apply ta og distance formula, no? Asa man gikan si 131, gikan lang na kang 250 divided by 2 plus 12 over 2, no? Kining thickness ni plate divided by 2 para mapadulong ta sa ilahang centroid. Then squared lang ba yun nato. Therefore, ang ato ang moment of inertia sa y-axis is equal to 188.79 times 10 to the power of 6 mm to the power of 4. Okay, take note ta, gi-state gyapon sa problem, di ba? Nga gikan 4 meters sa top, naday brace, no? Naay support, no? Inani. Di ba sa top natay hinge, a pin, no? Sa bottom natay fix. Di ba kung mag-cut ta, no? Kung asa to dapit na ay bracing, i-assume nato as pin. So pin siya duha. So natay duha again murag i-treat nato nga nay duha ka column sa taas ug sa baba. Pero magpili lang dayon ta asa to ang mas dako nga value. Asa ta maka-produce og mas critical nga effective slenderness ratio. This time atong i-try. First i-consider nato ning sa taas nga column or nakat na to nga column. Since pin and pin man siya, therefore, iyang effective length factor is 1.0, iya ding length kay 4 meters. So 4,000 mm. Iyang moment of inertia na-solve na nato, ang area na-solve na gyapon nato na. Therefore, considering sa top nga column or top na putol sa column, iyang effective slenderness ratio is equal to 41.12. Considering the lower half sa tuang column, no, ang mabag-o lang kay ang critical effective slenderness ratio, no? Kay considering this bottom column, ang iyang support kay pin and fix. So that is equal to 0.7. Then iyang length kay 6 meters. Over square root of I or moment of inertia sa y, which is kini na solve nato, no? 188.79 times 10 to the power of 6 over area nga 19,950 mm squared. So therefore, ang effective slenderness ratio considering sa baba nga portion is equal to 43.7. So among sa duha ka kining upper 4 meters ug lower 6 meters, kinsa atong gamiton or kinsa ang critical nga effective slenderness ratio? So ang critical kay kini si baba or si lower 6 meters. Kay mas dako siya og effective slenderness ratio. Okay? So let's proceed. Again, no, use larger value for critical. Okay, solve na pud ta og allowable axial stress in megapascal. So sa atong buhaton pinakauna again, balik-balik ra no, i-determine sa nato ang critical effective slenderness ratio. O na-solve na nato, di ba? 52.72 dadto ni sa x-axis kaganina sa item A, no? 52.72. Next, i-compare nato siya sa value ni CC. Solve sa nato si CC or si compression index equal to square root of 2 pi squared E over Fy. So substituting 2 pi squared times 200,000, which is ang 200,000 again mo ng modulus of elasticity sa tuwang steel over Fy na to nga 248 megapascal. Therefore, itong compression index is equal to 126.17. Since nakita nato upon comparing nga si CC is greater than sa itong critical effective slenderness ratio, therefore, makategorize nato itong column as short column. Again, pag short column, pag makabalo na ta sa classification sa tuang column, proceed na rin ta sa pag-solve sa tuang axial stress. Pero take note, no? Under kang short column, dapat mag-agi sa taog
factor of safety. Dapat mag-solve sa taog factor of safety. So, mo ang formula no ni factor of safety. 5/3 plus 3/8 times the quantity of critical effective slenderness ratio over CC minus 1/8 times the cube of the ratio of critical effective slenderness ratio over CC. So, substituting, so ating ipang substitute itong mga value. So, si KL over R, ako na siyang didiretso no nga 52.72 kay mo man sa diyang value. Si CC po, ako na po siyang didiretso, no, based sa ilahang value. Therefore, ang ato ang factor of safety is equal to 1.81. So, after solving factor of safety, solve na rin ta sa allowable axial stress sa ato ang short column, which is mauni siya nga formula. The difference of 1 of kaning effective slenderness ratio squared over 2cc squared times the ratio of Fy over katong na-solve nato nga factor of safety. So substitute 1 minus 52.72 squared over 2 times 126.17 squared times ratio ni Fy o katong na-solve nato nga Fs. Kuha na to ang answer, ang allowable axial stress is equal to 125 megapascal. So, let's proceed na dayon sa ato ang I think mo na ning last no sa compression member. Let's proceed dayon sa interaction formula kay gamay na lang taog time. Hello, makita ba akong presentation for interaction formula? Yes, sir. Okay. So let's proceed sa atuang interaction formula. Can someone confirm if manaba mo og allowable flexural stress sa steel design gyapon? Hello? Manaman mo no katong flexural stress sa steel design? Manami, sir. Okay, manano. So, kani maging si interaction formula, bali combination ni siya ni flexural stress o ni axial stress. So, mao tong mana si flexural stress, mana punta sa axial katong recent katong gidiscuss earlier, then proceed na rin ta kang interaction formula. So, mao po ni siya nga topic in which katong another code, katong interaction formula nga code, dani nato siya i-apply. Okay? So let's proceed. So unsay purpose ni interaction formula? Di ba in real life, no? Ang gakahita ko man gyud sa building, dili lang gyud nga example, column siya, no? Example natay column. No? Example natay column. It's not always man nga iyarang ma-experience kay axial stress, no? Dili gina siya per may mahitabo no nga axial stress lang iyang per minute ma-experience. Possible pa na siya nga maka-experience og mga bending moments or bending stress, no? Busa natay combined axial and bending stress, okay? Combined axial and bending stress occurs when a structural member experiences both axial loading, so not siya loading either compression or intention nga loading. Bali, if na kay column, possible nga na siya compression nga loading or na siya intention nga loading. Okay? And bending. Napod siya pagbawog or na siya bending moment. No? These stresses interact, no? Producing a combined effect that must be analyzed to ensure the member's safety and performance. So, busa natay interaction formula. Kaya tungod ni interaction formula, ma-assess nato if safe ba to ang member or safe ba tong column or safe ba tong beam kung magdungan ang effect ni axial o ni bending stress. Okay? So, mo ni si interaction formula. It is a tool
used in structural engineering to evaluate the combined effects, no, of axial and bending stress, no. Makita nato ang effect, no, ni axial stress, either tension or compression, and bending stress sa ato ang member, no. So mao ra ni siya general interaction formula. Mao ra ni ang general gid nga interaction formula sa ato ang topic nga interaction formula. Unsa interpretation ani, no? Pag ang atong value, no? Pag ang atong value, pag i-combine na nato si axial stress and bending stress, pag atong value gani is less than 1.0, safe ang atong member. Again na, pag less than 1.0 or less than or equal to 1.0, safe ang ato ang structural member. Pero pag solve nato, pag combine nato kang axial and bending stress, nilapas ta og 1.0, that becomes unsafe. Okay? Pag malapas og 0, ay pag malapas og 1.0, unsafe. Pag less than or equal to 1.0, safe ang ato ang structural member. So mao ra ni siya atong discussion sa interaction formula. Let's proceed to sample problem. But before sample problem, okay, mo ni siya ang katong code ninyo under interaction formula. Observe ha, please observe. Naka-separate no, atong i-separate duha ka columns. Naay category under axial tension and bending. Naputay axial compression and bending. Okay? Both naay bending pero nakadepende kung unsa klase ang ato ang axial load. In tension ba or in compression. Pag axial tension and bending, isa ra ato ang formula sa interaction formula. Pero pag belong siya kang axial compression and bending, duha pa atong agian. I-categorize nato either A ba siya or B siya. Pag A siya, mora ni diretso ang iyahang interaction formula. Pero pag B siya, duha ka bukyang interaction formula. Kini o kini. Tapos pag mabilong pagid siya sa B, agi sa taani nga process. Again na, pag letter B lang siya, no? Pag letter B atong criteria, agi sa gitaaning whole process. Kini nga mga process. Okay? Kini siya. Pag A, okay lang. Kini ra siya diretsyo. Tapos pag axial tension, kini ra gyapon siya diretsyo. Kini lang yung pag B. Mo lang gid ni siya ang medyo lengthy na to nga process. Okay? Let's proceed to sample problems. Sample problem number 1. So, a simple beam, 4.5 meters in span, carries a concentrated load of 300 kilonewton at its midspan and is subjected to an axial tensile force of 250 kilonewton. 3 sections are being considered. So, na tulo ka sections, no? Kining si W24 by 55, W21 by 62, and W21 by 68. So 3 sections are considered as follows with their corresponding properties relevant to this problem. Assume a 36 steel, determine the following. So each section na siya area sa ilang cross-section, na siya depth, and na po siya individual nila nga moment of inertia. Balik ini, sorry, naka m to the power of 4 ni siya. Kinipod, naka meter squared. Wala lang na ako na-change. Sorry. So, ginapangayo, lowest axial tensile stress. Letter B, lowest maximum bending stress. C, safe and economical section. If ang allowable na to ang tensile stress is equal to 0.6 Fy and allowable na to nga bending stress is equal to 0.66 Fy. So let's proceed. So again, type beam, simple span, ang length niya ay 4.5 meters.
Nada siya load sa midspan equal to 300 kilonewton. Then naput siya axial load equal to 250 kilonewton. Pinakauna ginapangayo, lowest axial tensile stress. So, axial tensile stress lang ang ginapangayo. So, sa formula na, force over area lang, no? Force over area lang sa tuang axial tensile stress. O, kinsa itong gamiton nga force? Kining 300 or kining si 250? O, asa man na ang axial load? No? Basically, itong axial load, kini si 250, which is perpendicular sa atuang cross-section. Perpendicular sa atuang cross-section. So, mo na ang atuang axial tensile load. So, now na to si W24 by 55. So, force over area, 250 kilonewton, gi-convert na to newton, so natay 250,000 newton. Tapos siya area nga, 0.010 m squared. I-convert lang nato to mm squared, so that is equal to 10,000 mm squared. Therefore, 25 megapascal siya. Let's proceed to 21 by 62. Noni, ang load, dili ma-change no, 250,000 na nagyapon, ang area lang nila gaka-change. So ako lang i-convert yung area to mm squared. Therefore, kang W21 by 62, yung axial stress is equal to 20.83. Then kang W21 by 68, again, ang na-change lang na to nga area is, ang na-change lang na to is ang area. So therefore, ma-change lang siya to 13,000 mm squared. So 19.23 megapascal. So kinsa man ang lowest axial tensile stress, therefore ang lowest na to nga ma-solve equal to 19.23 megapascal. Next, lowest maximum bending stress o bending stress na pudta. Lowest daw sa maximum bending stress nga ma-produce na to aning tulo ka different types of sections. So, ang formula lang sa ato ang bending stress is equal to maximum moment times C over I, or moment of inertia. Diba, remember, gahapon lang ako nga discussion, pag natay simple span, tapos ang loading kay naa sa center, point load, diba, na nasa diretsyon nga, formula sa maximum moment, dinata mo agi of shear and moment diagram. No, yung maximum moment is equal to PL over 4. So, natay P equal to 300. Natay length equal to 4.5 meters. Therefore, atong maximum moment is equal to 337.5 kilonewton meter. So, substitute nato na sa tuang formula. So, unahan na to si W24 by 55. So, ang Mmax, no, constant lang na, no, 337.5 times 10 to the power of 6. Tapos, ang C na to, di ba, kung tanaw na to ni, since mga wide flange man ni, o di ba, katunga lang ni D ang ato ang C. O di ba, C katunga. So, mo na ang ato ang C. So, C is equal to D over 2. So, morning, 598 over 2. Kay narao, 598 man ang depth ni W24 by 55. Then, over moment of inertia, nara, given gapon, gi-convert lang nako siya to mm to the power of 4. Therefore, ang maximum bending stress ni W24 by 55 is equal to 180.85 megapascal. So, ang W21 by 62, ang na-change lang ani kay si depth, si C, tapos iyahang own nga moment of inertia. Kaya kadari 533 ang iyang depth, so 533 over 2. Iyang moment of inertia, gi-convert lang na to mm to the power of 4. Therefore, ang maximum bending stress ni W21 by 62 is equal to 162.35. Last nga cross-section, si W24 by 55.
Again, ang na-change lang kay si depth and ang moment of inertia, which is given na siya sa table, no? Therefore, ang maximum bending stress ni W, ay sorry, wait lang ha. One day ni, sorry, dini 24/55, but W 21/68. Na-type to. So, yahang maximum bending stress is equal to 147.11. So, among aning mga maximum nato nga bending stress, kinsa man ang lowest, no? Lowest man ang ginapasolve. So, ang lowest kay 147.11 megapascal. So, ako lang gipakita, no, ang nanga-solve na to ganina individually, depende kung sa siya klase nga section. Ang W24/55, mo niya itong stresses nga nakuha. W26/88, 68, mo niya itong nangakuha. Then W21/62, mo niya ito ang nangakuha. Ang gina pa ngayon, Dani, what is the safe and economical section? Di ba natin tulo ka sections, no? Kinsa man daw ang safe sa ila and economical. If ang atong allowable tensile stress is equal to 0.6 Fy, and ang atong allowable bending stress is equal to 0.66 Fy. Again, no? If two stresses act simultaneously on the material, di ba, duha ka stress, natay axial stress, napod tay bending stress, no? If sila duha ga-act together, magamit na taog interaction formula of NSCP. O unsa man atong kategory, unsa may klaseng sa mga stresses ang nasa ilaha, di ba? Puros lang axial tension and bending. Subot pasabot, ang atong gamiton is under axial tension and bending, under sa interaction formula. O pila di kabuk atong mapilian dadto, di ba? Maora ni, no, under axial tension and bending. Maora ni. Kaning sa taas, mo ni silang actual stresses. Mo ning mga actual stresses, mga small letter F. Mo ning actual stresses. Actual tensile stress, actual bending stress sa X, actual bending sa Y. Kini ding sa baba kaning naka-uppercase nga mga F, mo ning mga allowable stresses. Kini F sub T allowable tensile stress, FBX allowable bending stress about x-axis, kini si FBY allowable bending stress about y-axis. O question, na ba tay bending about y? O di ba wala tay bending about y? Kini lang nasa tuang nga mga bending kay bending about x. So kini siya pwede na nato ni tanggalon. So kini na lang ang mabilinduha. Okay? Solve sa nato ang mga allowable stresses. For allowable tensile stress, 0.6 times, na naman o given, no? Allowable tensile stress is equal to 0.6 times 248 equal to 148.8 megapascal. Then allowable bending sa X, 0.66 na na given gapon, 0.66 times Fy, so 0.66 times 248 megapascal. So therefore, ito ang allowable bending stress sa x-axis is equal to 163.68 megapascal. So now na itong interaction formula ni W24/55. O diba, iyang actual stress, actual tensile stress is 25. Narao man si W24/55. Then ang atong allowable axial stress, allowable axial tensile stress is 158.8 plus iyang actual nga bending stress 180.85 over 163.68 which is ang allowable nga bending stress. Iyang interaction formula is 1.273. Next, si W21/62 o nara si W21.62. Nasa iyang own nga actual stresses. 20.83 sa iyang tensile stress over allowable nga 148.8 plus actual bending stress nga 162.35 over allowable bending stress nga 163.68. Therefore, kang W21/62
iyahang interaction value is equal to 1.132. For W21 by 68, mao po ni ang iyahang mga actual stresses kini. Pang-substitute lang nato sa interaction formula. Therefore, ang iyahang interaction value is equal to 1.028. O di ba ang gipangutana sa problem, safe and economical. O nabay safe sa ila. O di ba unsa tong ang gusto dapat safe. Unsa gitong criteria para makaingon tawag safe? Dapat iyang interaction value must be less than or equal to 1.0. Unahan nato si W24 by 55. Dili siya okay, kay nilapas siya 1.0. Si W21 by 62, dili gyapon siya okay, kay nilapas gyapon siya 1.0. Apil po si W21 by 68. Dili gyapon siya okay, kay nilapas siya og 1.0. So among sa tulo ka sections, walay safe. Therefore, wala tayo pilion sa ilaha. Ato lang conclusion, walay safe sa ato ang section. Basin ka mo, inyo nang i-answer ha, si W21 by 68 kay almost siya 1.0. Wrong gyapon. Kay, kini si W21 by 68, dili gyapon siya safe nga member or cross-section. Let's proceed. Sample problem number 2. A steel column carries an axial compressive load of 200 kilonewton, a moment of 50 kilonewton meter at the top, no? And a moment of 25 kilonewton meter at the bottom. The two moments are in opposite direction and applied about the x-axis. So asa na-apply si moment? About lang kang x-axis. The steel section has the following properties. O given na ang mga properties sa atuang steel section. So let's proceed. Pinakauna nga, again, natay steel column, nasa'y, inside na niya, nasa'y compressive nga load. Axial compressive nga load nga, 200 kilonewton. Tapos nasa'y moment sa baba, 25 kilonewton meter. Tapos sa taas, nasa'y moment nga, 50 kilonewton meter. First question, if isolve na nato ang compressive stress if axial load only existed. So na kay compressive stress, force over area ra, no? So ang force nato equal to 200. Convert nato to Newton, so 200,000 Newton. Over area no sa tong section given siya 13,000 mm squared. So therefore atong compressive stress is equal to 15.38 megapascal. Next, bending stress if bending moment alone existed. O bending stress, kung mag-solve tag bending stress, ang formula lang nato, di ba? Mmax times C over I. Pero take note, giingon ako kagahapon, no? Pag given si I, and napod tay S or section modulus, kinsa gyud mag-govern or kinsa gyud atong gamiton sa ilang duha, dapat gamiton nato si section modulus. So basta atong gigamit dani section modulus, no? Mmax, maximum moment over section modulus. O natay duha ka moment, no? Natay 50 kilonewton meter sa taas, natay 25 kilonewton meter sa baba. O question, pila atong gamiton? I-add ba nato sila duha? I-minus ba nato sila duha? Or i-times ba nato sila duha? Or magpili lang ta sa ilahang duha? Ang tama nga tubag, magpili lang ta sa ilahang duha. Pero kinsa atong pilion? Dapat pilion nato ang greater moment. Kaysa man ang maximum moment. So therefore, itong gamiton si 50 kilonewton meter. Convert lang din natin to Newton mm times 10 lang ta to the power of 6. So there, and then divide nato sa tong section modulus given, no? 1,200 times 10 to the power of 3. Therefore, ang ato ang bending stress is equal to 41.67 megapascal.
Then next, allowable compressive stress using NSCP. O, mao na ni siya. Dito wala pa gitagaan dani kung unsa atong gamiton nga allowable compressive stress. Like atong F, allowable compressive stress, allowable bending stress. Dani sa interaction nato nga formula, di ba kailangan magitag mga allowable stresses, kailangan tag allowable axial stress, kailangan tag allowable bending stress. Pagka na gani nga time, wala siya gihatag sa problem, ang atong buhaton, gamitan nato sa og NSCP nga code. O parehas ani, si allowable compressive stress, wala man siya gihatag. So dapat isolve nato siya using ni NSCP allowable compressive stress, which is katong pinakauna nato gidiscuss kaganina. If wala po gihatag si allowable bending stress, isolve po nato siya using NSCP allowable bending stress, which is na-discuss na sa inyo the other day. So karon no, ang ginapasolve kay allowable compressive stress. So solve sa nato ang allowable compressive stress. So say first buhaton, solve nato ang maragapon nga process, solve nato ang critical effective slenderness ratio, which is equal to 38.3. O di ba nay duwa nay Rx nga 109 mm, nay Ry nga nay radius of gyration nga 109 mm, nay radius of gyration nga 94 mm. O among sa ilahang duha, kinsa man ang mas di ba naaman sa denominator si R. So dapat use nato og lesser value ni R kay para dako atong masolve na KL over R, no? So gigamit nato si 94 tungod kay siya ang mas gamay og value. Nganong dapat gamay nga value atong gamiton? Gamay nga value atong gamiton kay naaman siya sa denominator, no? Una siya sa denominator, kung gamay itong value nga gamiton, mas dako iyang mahatag nga answer. Which is gusto ta nga mas dako iyang ihatag kay we are after critical effective slenderness ratio. So atong critical effective slenderness ratio is equal to 38.3. So solve din ta kang CC or compression index, no? Mo man atong buhaton. Solve nato si CC. So CC is equal to 126.7. Say next nato buhaton. I-compare nato si compression index kang critical effective slenderness ratio, no? Pag-compare nato, si CC mas dako siya sa ato ang critical effective slenderness ratio. So sa atong buhat, sa atong classification, therefore belong siya kang short column, no? Pag mabilong siya kang short column, dapat muagi sa kapag-solve og factor of safety. So formula ni factor of safety. Okay, niragyapon ang formula ni factor of safety. Substitute nato atong mga given, no? Given naman nato si KL over R equal to 38.3. Na-solve na po nato si CC equal to 126.17. Therefore, ato ang factor of safety is equal to 1.78. So mao na day ni ang ato ang formula no ni allowable compressive stress. Substitute lang nato again si KL over R kay 38.3. CC din nato 126.17. FY nato 248 and then FS nato 1.78. Therefore, atong allowable compressive stress is equal to 132.91 megapascal. So, solve na din ta og interaction formula. So, di ba, asa man ang kategory ni ani, axial compression and bending or axial tension and bending. O di ba, klaro kayo sa ang klase sa load. Ang load niya kay in compression. So, atong gamiton is axial compression and bending. O di ba, pag under sa ni axial compression and bending, na duha ka classifications, no? Nakadepende sa ni FA over allowable nato nga FA, no? Pag FA over FA is less than or equal to 0.15, case A siya. Case B din siya if atong F over A ay F sub A over FA nga allowable, kining dagko nga F is greater to 15, again mo na siya si case B.
O check na to. Atong actual, which is FA nga tong na-solve, is equal to 15.38. Then katong na-solve na tong allowable compressive stress is equal to 132.91 megapascal. Therefore, atong na-solve na FA over FA is equal to 0.116. Therefore, asa siya belong? Belong siya kang case A. So pag belong siya kang case A, no? Diretso na di ba ta sa iyang interaction formula, no? Kay isa ra man ka buok. However, if mabilong ta kang case B, daghan patag agian nga process. But this time sa atong problem, asa siya belong? Case A lang siya na belong. So kinira atong gamiton nga interaction formula. So again, atong actual stress, actual compressive stress is 15.38 megapascal over allowable na itong axial compressive stress, 132.91, plus actual nga bending stress equal to 41.67 megapascal over allowable bending stress x-axis given siya, nara 148 megapascal. So given siya. Therefore, atong interaction value is equal to 0.4. So what pasabot? Since 0.4 man siya, less than siya ni 1. So ang atuang section is safe against these stresses, against axial stress and bending stress. Safe ang atuang member. So I guess no, nilapas na tagamayog oras. That would be all for our discussion, no? Naba mo'y question? No, kung